Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng liguding yaon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin nyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagtatapos sa yugto ng pagsusugo ng banal na Espiritu, ang pangakong tagapagtanggol. Na pagkatapos ng huling misa bukas, ang apoy ng Paschal Candle ay ating papatayin. Ito ay ritual na kung saan pinapaalala sa atin that the flame of fire of the risen one now is very much alive in every baptized human being who received the gift of the Holy Spirit. Kung papaano tayo nag-antay ng Sabado de Gloria at sinindihan ang kandilang Paskal, gagawan din natin ng ritual, ang pagpapatay nito, upang ang bawat isang mananampalataya ang buhay na liwanag na tatanglaw sa mundo, upang sa gayon ang Espiritu ni Jesus na ating taglay, tayo maging instrumento ng pagpapanibago ng mundo. Kaya po ang tema at paksa na nais ko kayong anyayahan, halina Espiritu Santo, baguhin mo ang aming mundo. Come, Holy Spirit, renew the face of the earth. Sa Ebanghelyong ating narinig, ito'y tagpo at yugto ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kakaiba sa ibang ebanghelyo, ginamit ito ni San Juan upang ipabot sa atin na ang pagkakaloob ng Espiritu Santo'y naganap sa kanyang muling pagkabuhay, na kung saan ayon sa kwento, ipinakita ni Jesus ang kanyang sugatang katawan at inihandog niya ang kapayapaan. At pagkatapos noon, hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Inilarawan ni Juan na ang Espiritu'y hininga. Bagamat ang hiningay hindi natin nakikita, pero ating nararamdaman. Bagamat ang hiningay hindi natin lingid na nakikita ng mata, pero naaamoy natin kung sariwa o bulok ang hininga. The breath of life. And it brings us to the creation story of God, na mula sa putik, hiningahan ng Diyos, at ang hininga ng Diyos nagbigay ng buhay sa sangkatauhan. Through the breath of God, the human person were able to find life. Now, in the resurrection of Jesus Christ, in the risen Lord, it is the same breath that Jesus offered before his disciple. But this time, they were all recreated.
Kung sa paglikha, sila'y nilikha. Pero sa muling pagkabuhay at pagsugo ng Espiritu Santo, sila'y naging mga bagong nilikha sa pamamagitan ng banal na Espiritu para makisangkot sa buhay ni Jesus. Una itong tinanggap ng mga disipulo. At sino ang mga disipulong ito? They are the one who abandoned Jesus. They are the one who betrayed Jesus or even denied Jesus several times. And there is a tendency for them to waste the secret of the kingdom of Jesus, which Jesus intimately discloses before them. Ito ang mga alagad na pinagkalooban ng Espiritu. Pero sa gitna ng kanilang mga kasalanan, ang biyaya ng pagiging bagong nilikha ay naganap sa pamamagitan ng kapatawaran. I want to highlight this, that the birth of the community or the church happens through forgiving heart of God to humanity. Na yung mga alagad na nagtatwa, yung mga alagad na nang iwan kay Jesus, yung mga alagad na inayaan si Jesus na mag-isa sa harapan ng krus ng kamatayan, ay mga alagad ding nilikha muli ng Diyos sa pamamagitan ng kapatawaran. At ayon nga sa Ebanghelyo, nang tinanggap nila ang Espiritu Santo, they were commissioned by God in order to be agent of forgiveness, so that upon forgiving, they will be agent of renewing the face of the earth. Nabanggit po ni Pope Francis na ang pundasyon at saligan ng simbahan ay pagpapatawad. Sabi niya, hindi kailanman isisilang ang simbahan kung walang kapatawarang naganap sa kasalanang ginawa ng mga alagad. The cement and the glue, according to him, that bound us together is no other than God's forgiving heart. And without that kind of forgiveness, the church will not be born. Bakit ko po pinatitingkad ito? Sapagkat ito pong araw na ito ang pagsilang din ng simbahan. Isinilang ang simbahan dahil sa mapagpatawad na puso ng poong may kapal na nagbibigay ng kapayapaan at nagiging bagong lilikha ang sandaigdigan. Every time we become agent of forgiveness, the church is once again being renewed. Kapag tayo ay nakapagpapatawad, muli nating pinatitibay ang simbahan na ating kinabibilangan. Forgiveness does not mean we deny the hurts. Forgiveness does not mean we deny the wounds of even or even injustice. Forgiveness is facing them all, but still we deliberately choose. Though we are hurt, we are willing to forgive. At ito naman ang ginawa ni Jesus. Hinarap niya ang lahat ng pighati, ang sakit, ni ang pagtalikod ng kanyang mga alagad. And he has all the reason to turn his back against them. But no, the Spirit of God makes him move to be back with his disciple and able to forgive them. And in the process, to be agent of God's forgiveness throughout the rest of the world. Napapanibago ang mundo at nagkakaroon ng kapayapaan kapag tayo ay nabubuhay
ng may kapatawaran. Hindi iniisang tabi ang sakit, ang sugat, ang kalapastanganan at mga pagkakamali. Hinaharap natin lahat ito. We are not denying it like Jesus. But since we have a God who forgives us from all the sins that we have done in our lives, we are being called to be agent of the same forgiveness. Only then we will experience peace, we will experience unity, and we were able to counteract violence all over the world. Kaya muli sa pagsilang ng simbahan ngayong Pentecostes, muli nating balikan ang pinagmulan ng ating sambayanan. Alalahanin natin na ito'y nagsimula sa mga makasalanang mga alagad. Subalit pinatawad, hinandugan ng kapayapaan, pinakita ang sugat ni Jesus sa kanilang harapan. Pero hindi nagdalawang isip si Jesus na isugo sila para maging daluyan ng mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos. Kaya magpahanggang ngayon, ang simbahan ay patuloy na umiiral. Forgiveness is the foundation of our church. And every time we were able to forgive, though it hurts, the Spirit is with us. And we become agent of renewing the face of the earth. Kaya hilingin natin, halina Espiritu Santo, ang puso nawa namin maging mapagpatawad upang sa munting kaparaanan, makisangkot kami't makibahagi sa pagbabago ng mundo. Kaya po sa pagdiriwang na ito, let us learn to forgive ourselves. Sometimes we are so harsh, not forgiving ourselves from our mistakes. Let us forgive our family members. Let us forgive those people who betray us. And those betrayers are no other than our close friends. And every time we are acting on it, we are reaffirming the presence of the Holy Spirit. And in that way, we were able to become contributors in renewing the face of the earth. Come, Holy Spirit, renew the face of the earth. Maupo tayo sumandali para sa mga paanyaya at pagbabalita. Una po, salamat sa patuloy na paghahandog sa ating mahal na ina ngayong Flores de Mayo. Sa ika-4 na linggo po, ang ating nais ihandog ay mga canned goods. Upang sa gayon, isasama natin sa naunang mga linggo na naghandog ng kape at asukal, noodles, bigas, and on the last stretch of May, we are going to offer canned goods. Para sa ganon, pagsasama-samahin po natin ito, and on June 12, we are going to distribute it sa mga higit na nangangailangan nating mga kapatid. Sa darating pong Sabado, sa ganap na ika-4 at kalahati ng hapon, ay gagawin natin ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen de las Flores. At may mga sagala po tayong kasama sa banal na misa sa Sabado. Magmimisa po tayo, maghahandog ang mga sagala, at pagkatapos ng paghahandog, magpro-prosesyon po sa ating karsada, at pagbabalik, maghahandog naman sila ng bulaklak at iinsensohan ang mahal na ina. So yun po ang ating pagkakasunod-sunod ng gagawing kapistahan ng bahal na Birhen de las Flores. Kinansel po natin ang 6 p.m. Mass next Saturday to give way on the feast ng mahal na ina. Kaya at ang mga nais pong sumagala, magpatala po sa ating tanggapan, at sana po ang ating kasuotan ay yung modest at hindi mahalay, sapagkat ang pinararangalan natin hindi ang ating sarili, kundi ang Birheng Maria. At ang ating pakikilahok
ay pagpapasalamat at pagsunod sa halimbawa niya. Kaya sana po yun ang ating dahilan ng pakikibahagi sa kapistahang ito. Pangatlo po, ang ating mga pagawain ay halos patapos na. So, kaya po we are on the last stretch ng mga pinturahan dahil 1 week na lang naman ang Mayo at sabi nung nagpipintura ay kaya nating i-meet yung deadline. Kaya po ang ating susunod na bahagi ay ang ating pagpabarnis ng ating mga upuan. Kanina po ay nag-canvas na ako ng mga materyales sa iba't ibang mga hardware at mga suppliers, nagpa-costing ho ako. So, hindi pa lang ho tapos yung ibang mga supplier to compare the price. Kaya ho, after that, tsaka ho natin sasabihin kung magkano ang gaguguli ng simbahan sa bawat upuan na meron tayo. Isang nais ko rin sanang tingnan ay yung luhuran. Kasi yung luhuran po natin mukhang makitid, 4 inches lang. I am thinking it over na dagdagan po at patungan ng lapad yung luhuran na sa halip na 4 na pulgada o 4 na inches ay gawing 6. So instead na pataasin yung foam, mas komportable hong lumuhod kapag malapad ang luhuran. At dahil nga po makitid ang luhurang meron tayo ngayon, again, tinitingnan ko po yung ganong factor na baka mas magiging maayos ang ating pagdarasal. Kaya we're still on the process of looking ang pros and cons ng mga bagay-bagay na ito. Kasi ang request ho sa akin, palambutin. Masyado hoong uumbok ang luhuran. But what gives our knee comfort sa pagluhod ay yung malapad na luhuran, hindi yung makitid. At kapag malapad marahil ang luhuran natin, higit ang mga taga San Roque makapagdadasal at baka lalong magiging banal. Kaya we are trying to consider all those factors and I will update you what will be the decision and the outcome. We will make a prototype of how to do it. And we will find suppliers nung 6x2 na tabla para po maipatong sa ating mga luhuran. Kaya titingnan ho natin, titimbang-timbangin ang mga bagay-bagay. Ngayon po, dahil nga nalinis natin ang kapaligiran, talagang i-maintain ho natin ito. Yung mga pockets of our corners will be maintained. And I am particular about it. Bakit? Cleanliness is next to godliness. Kapag malinis ang paligid, higit tayong nakakapagdasal. Kaya paumanhin po kung medyo magiging stricto ako, dahil alam kong 26 years niyong ipinunyagi ang simbahang ito para maging maayos. Kaya nais nating pang paghusayin ang kalinis at kaayusan. We define places saan dapat ilagay at walang ibang makikisawsaw at makikialam at magmamagaling. We will define all spaces in such a way that is appropriate for worship. Hindi na ho pwedeng ito'y gawing sariling bahay at tambayan. Ito po'y lugar ng dalanginan na hari nawa sa kaayusan at kalinisan, higit nating makakadaong palad ang Diyos. Kaya we are trying to, kasi nga po, na-open na ho yung mga sulok-sulok. So, kaya po sana ma-maintain natin ito para higit na maging kalugod-lugod na bahay dalanginan kung saan makakatagpo natin ang Diyos. Lastly, as a takeaway from the readings, the gift of the Holy Spirit is the birth of the church. But how did the church born? Not through laws and instruction, not through penalty and sanction. The church, according to the gospel that we have heard, was born by forgiving heart of Jesus. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit tayo naririto. Naranasan natin ang mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos.
At yun ang salig at pundasyon ng simbahan. Kaya po sana iwaksi din natin ang isip natin na napakaraming mga patakaran. At kapag nilambag, may kaparusahan. Hindi po yun ang simbahan. Ang simbahay nagsimula sa makasalanang mga alagad, subalit pinatawad. We are a church that is forgiving, and that is where we could find peace. That wherein we could find injustices in this world by having a forgiving heart. At yun po ang mensahe ng Pentecostes. Sa gitna ng hirap, sakit, pagdurusang dinanas ni Jesus, hindi niya matalikuran ang kanyang mga alagad. Bunsod ng Espiritu, sila'y kanilang napatawad at doon sumilang ang simbahan. Kaya tayong mga binyagan, harinawa, bitbitin natin sa ating puso ang mapagpatawad na kalooban. Patawarin ang ating sarili. Huwag niyong pagmalupitan. Kung nagkakamali, patawarin. May pagkakataon pa. Pangalawa, patawarin yung mga kapamilya para magkaroon ng kapayapaan. Patawarin ang mga taong nakagawa ng masama sa atin at hilingin natin ang patawaran ay mapa sa atin. To forgive is divine. Kaya sana po, yun ang kaisipan natin ng simbahan. Isinilang ang simbahan dahil may isang Diyos na mapagpatawad at yun ay kaloob ng banal na Espiritu. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos, Ama ng kaliwanagan na nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay ng kakanyahan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayong nilwalwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.